Welcome back again to Brayla's channel. Para sa lahat ng ating mga SSS pensioners, especially sa lahat ng upcoming pensioners natin, ano nga bang benefits ang pwede nating matanggap sa SSS? Alin nga ba sa tatlong pension benefits ang dapat nating matanggap? Ano nga ba ang pagkakaiba ng tatlo? Ang lahat ng yan ay ating ibabahagi ngayon. But before po tayo mag-start sa ating topic, kung bago ka pa lang sa aking channel, please do kindly subscribe, like, and share na din sa ating mga kaibigan, kaanak o kapwa po natin pensioners, at please do share na din sa ating mga social media accounts para mas marami pa ang makaalam. With no further ado, let's begin na po sa ating topic. Breaking news. To all upcoming SSS pensioners. Dapat alam mo. 18-month advance pension versus lump sum benefits versus monthly pension. Alin nga ba dito ang dapat nating matanggap? Ang buong detalye alamin. Para sa mga nagtatanong po sa atin kung ano nga ba ang matatanggap nila kapag nag-avail na sila ng kanilang retirement benefits sa SSS. Marami din po kasi ang naguguluhan kung ano ba ang tawag sa benepisyong matatanggap nila. What if maliit lang ang hulog ni member? May matatanggap pa ba siyang retirement benefits? Para po sa kaalaman ng lahat, may tatlo po tayong class na retirement benefits. Ito ay ang 18-month advance pension, ang one-time lump sum benefits at ang monthly pension. So, ano nga ba ang 18-month advance pension? Ito ay isang option lamang ni pensioner kung nais niyang mag-avail ng advance 18-month pension or mas nanaisin ba ni pensioner na mag-monthly na lang for the whole duration of 18 months. Usually karamihan po sa ating SSS pensioner ay ina-avail po nila ang advance 18-month pension. Magkano ba ang matatanggap assuming ang monthly computed pension ay nasa 5,000 pesos? I-multiply lang po natin ang monthly pension which is 5,000 pesos for example times 18 months equals 90,000 pesos. Ito ay makukuha mo agad in advance at kailangan mong maghintay na matapos ang 18 month bago ka makatanggap ng iyong regular monthly pension. Ang one-time lump sum benefits naman ay binibigay sa lahat ng pensioners na hindi umabot sa 120 months total contributions. Kahit yan po ay 3 buwan lang or ilang buwan lamang ay makakatanggap pa rin po kayo ng one-time lump sum benefits. Subalit wala po tayong matatanggap pa na anumang monthly pension dahil nga sa kulang ang ating hulog. Pero magbibigay din naman si SSS sa atin kung nais nating maipagpatuloy ang paghulog hanggang sa makumpleto natin ang 120 months para lang makatanggap din po kayo ng monthly pension for life. At once ito ang ating natanggap ay wala na po tayong aasahan pang 13-month pay at iba pang benepisyo sa SSS. At pangatlo ang monthly pension. Ito naman ay lifetime cash benefits na binibigay sa isang SSS retiree na umabot sa 120 months na hulog o higit pa. Ibig sabihin hanggat nabubuhay ang pensioner ay makakatanggap siya ng buwanang pension plus year-end 13th month pay. So, kailan ba ito matatanggap? Kung nag-avail po tayo ng 18th month advance pension ay matatanggap natin ang ating regular monthly pension on the 19th month and after nito ay buwan-buwan na po natin itong matatanggap unless ma-hold dahil sa non-compliance of ACOP. Ano ba ang ACOP compliance? Ito ay mandatory requirement sa lahat ng SSS pensioners except lang sa mga retirees below 80 years old na nakatira dito sa Pilipinas. The rest ay kailangan ng mag-comply base sa inyong contingency date. May mga videos po tayo kung paano ang tamang pag-submit ng ACOP compliance, pwede nyo po itong panoorin para makatulong po sa inyo. At para naman sa nagnanais makaalam kung paano, kino-compute ang ating monthly pension. Kaya the more contributions ay mas malaki po ang ating magiging monthly pension. Paano ba malalaman if nakailang hulog na ako sa SSS? Maaari nyo po itong malaman o makita sa inyong SSS registered online account. Andun po ang breakdown ng payment natin o ang kabuuang history ng ating hulog. Or pwede rin naman na magsadya sa any SSS branch para ma-assist po kayo. Paano nga ba mag-apply sa retirement benefits? Alam niyo po ba na mas pinadali na ang pag-apply ngayon sa SSS dahil through online na lang ang ating gagawin, mabilis lang at less hassle pa. Or kung hindi po tayo marunong sa online ay pwede pa rin naman na magpunta sa any SSS branch. Para sa iba pang detalye at impormasyon ay may mga videos na po tayong naibahagi before para makatulong po sa inyo. Just watch it na lang po.
Kung may katanungan o problema ay pwede po tayong tumawag sa SSS Hotline 1455. That's it! Manatili lamang po kayong nakatutok sa aking channel para sa iba pang SSS informative videos na para po sa inyo. Marami pong salamat and God bless everyone.